Upang alamin naman ang kalagayan sa kanilang lungsod, sa puntong ito makakausap po natin si Congressman Wes Gatchalian ng Valenzuela City. Magandang araw po. Magandang araw, Yusek Rocky at kay Aljo at sa lahat po ng nanonood at nakikinig po ng inyong programa. Opo, sir, ilang lugar din po sa Valenzuela ang binaha kahapon at sa ngayon po, kumusta na po ang lagay dyan? Well, Yusek Rocky, ang maganda po ay just like yung nakaraan po na Typhoon Rolly, kami po ay nakapaghanda ng maaga. Meron po tayong mga equipments po na nakaprepare na earlier on. At sa awa ng Panginoon po ay medyo konti lamang ang mga naapektuhan po na lugar sa aking distrito at sa buong lungsod ng Valenzuela. Hindi ho kami as badly affected po kumpara po ng Marikina. Opo. Pero ano po yung paunang assistance na ibinigay natin sa mga taga-Valenzuela na apektado po ng baha? Well, meron tayo unang-una po, nangyari kasi, Rocky, nabigla ang mga tao, no? If I'm not mistaken, around 12 ng umaga, mula 12 ng umaga hanggang 5 o'clock ng umaga, bigla na pong umakyat po ang tubig na mabilisan. No? Yung hangin po, predicted naman as early as the night before. Ang mga tao hindi ho lumikas dahil akala ho nila ay hangin lang to. Ngunit yung tumaas po yung tubig, maganda pong nakahanda na kaagad ang aming evacuation center sa iba't ibang mga paaralan. Meron po tayong mga tent na doon, meron na tayong tuwalya, mga kagabitan ho nila, nakahanda at naka-preposition na po ito. Kaya ho, nung madaling araw, nung kasagsagan po ng mabilis na pag-akyat ng tubig, lalong-lalo na doon banda sa Tulyahan River, sa Barangay Marulas, ay kaagad po, ready pong nagresponde ang aming mga City Hall Rescue, no? At Barangay Rescue na rin ho, at inilikas sila kaagad, no? At kahapon, Yusek Rocky, inikot ko po lahat ng mga evacuation center natin sa Makatwid po. Ang iba ho sa kanila ay umuwi na ho. At kaagad-agad ho silang bumalik para ho asikasuhin na ang kanilang mga tirahan. At syempre po, tulad lang ng dati, ang aming, pag sinabi kong evacuation center, kompleto ho yan. Meron tayong mobile shower, mobile toilet, mobile soup kitchen, handa po ang ating CSWD. Lalong-lalo na may pandemya tayong hinaharap, kaya po careful po kami sa paghahawa po ang pagkalat ng COVID, kaya po andyan na rin ho ang ating City Health na naka-preposition sa lahat ng evacuation center natin. Opo, Congressman, kasi hindi lamang po baha yung ating iniiwasan, pero yung syempre dahil evacuation center yan, yung pag-iwas po sa pagkalat, kasi sabi nga po ni Secretary Duque, may posibilidad na tumaas ang kaso ng COVID-19 sa inyo pong syudad talagang mahigpit ang prevention na isinasagawa ninyo. So, kumusta na po ang sitwasyon naman ng COVID-19 sa inyong lugar? Well, again po, sa awa po ng Panginoon, pababa na po ang aming bilang, no? We are already below below 60 mark na ho, no? At kung natatandaan niyo, Rocky, noong panahon, well, yung kasagsagan po ng pandemya, higit na 2,500 active cases ho kami palagi, at ngayon ay below 60 na po. Ngunit, ang amin 100-seater contact tracing center ay tuloy-tuloy pa rin, running 24/7. Ang aming QR code na parte po ng contact tracing program namin ay in place na po sa lahat po ng establishmento. Kaya ho, hindi naman ho kami huminto at tuloy-tuloy po rin po ang trabaho namin. Opo, Congressman, maiba lang po tayo bilang chair po ng House Committee on Trade and Industry. Gaano po kalaki ang maitutulong sa ating mga kababayan sakali pong maisabatas ang House Bill 6122 o yung Internet Transactions Act? Well, Yusek Rocky, siguro bago ko ho sagutin ang inyong tanong, gusto ko pong ipaalam sa mga viewers natin na ngayon po, ito po ay para sa akin ay isang imminent at urgent bill, no, na makakatulong sa ating consumer dahil sa ngayon po wala pa tayong batas na pumoprotekta sa ating mga consumers at merchants online. Ang nangyayari ho dito na lang, mga kasama, itong mga platform na online platform na tumatakbo po sa ating bansa ay nakita po sa aming hearing na may kakulangan sila sa pagprotekta po sa karapatan ng mga mamimili. At ang nangyayari po dito, sila na po ang nagse-self-regulate lamang ng kanilang issues na pag may mga complaints. Dito po lumalabas ang importansya po ng House Bill 6122 dahil nais nating magkaroon ng tinatawag nating e-commerce bureau under the Department of Trade and
industry para naman ang ating gobyerno, ang national government natin ay mag-step up sa pagpoprotekta ng mga consumers na naluloko po sa pamimili online. Yusek Rocky, just to give you an idea kung gaano kalaki na po ang problema ngayon. Ang Department of Trade and Industry nag-report po sa aming hearing last week na noong 2019, higit po na 2,457 complaints ang kanilang natanggap. Ngunit mula January hanggang October, itong kasagsagan ng pandemya at post-pandemic, tumaas na po ito ng higit na 600% o 14,869 complaints ang natanggap nila. Halo-halo na po ito. Ang top 3 po na problema na na-receive nila, na kanila pong prinesenta sa aking komite ay number 1, yung violation ng Price Act natin, number 2, defective products, at number 3, deceptive at unfair sales practice. So marami hong naloloko, maraming preso po na dapat ay pinopost natin, hindi naman po linalagay yung preso, marami naman po nakatanggap ng mga damaged goods, etc. So halo-halo na po, palaki ng palaki ho, dahil natural lang ho yan, dahil palaki ng palaki rin po ang gumagamit po ng online transactions dahil po sa pandemyang kinahaharap natin. Congressman, sa kabila nga ng naging aberya kamakailan, ano naman po masasabi niyo tungkol po sa pagpasa ng 2021 budget? Ako po ay natutuwa na a day earlier po ang lower house sa pagsumiti po sa Senado ng budget at kahit ho may konting kaguluhan na naganap, nagawa naman po pa rin po ang trabaho namin at ito po ay napadala kaagad sa Senado. So magre-resume kami, Rocky, next week at we are hoping to have a good and smooth communication with the upper and lower house na sa ganun din ay maipasa po ang ating budget na on time po. At syempre po, ito pong year na to, talaga po itong 2020, Rocky, ay mabigat ho para sa ating bansa. May pandemya na tayong kinaharap, dumaan po ang Typhoon Rolling, naman pa dumaan ang Typhoon Ulysses at kailangan ng taong bayan ng tulong ng sapat na tulong ng ating national government. Kaya ho sa pamumuno po ng ating bagong Speaker Lord Velasco ay nakikita ko naman na magiging smooth at on time po ang pagpasa ng ating 2021 budget. Okay, Congressman, kunin ko na lang po inyong mensahe sa ating mga kababayan, particular po sa mga taga Valenzuela City. Well, sa lahat po nakikinig, hindi lamang ho sa aking mga kababayan sa Valenzuela, hinihingi ko po ang lahat ng mga consumers natin na kadalasan pong nagtatransact online, bumibili online, or nagpapadeliver online, na maging vigilant po tayo. Sa aking investigasyon last week sa Committee on Trade and Industry, isa po sa ikinagulat ko ho ang proliferation po ng pinagbabawal na gamot o drugs. Ito po ay ginagamit na ho ngayon ang mga online deliveries kung saan po ay i-declare ibang item. Pagbukas nyo, may shabu naman doon. At nakita ko rin ho sa aking investigasyon last week sa Kongreso na mismong mga malalaking online platforms natin ay nagbebenta po ng paraphernalia. Kaya ho, nananawagan ako sa ating mga consumers, bagamat wala pa hong batas tayo ngayon, ay sana po maging vigilante tayo sa mga katransact natin online, sa merchants na binibilihan natin, mag-ingat po tayo palagi at higit sa lahat po, kung meron po tayong naloko, andito po ang Department of Trade and Industry na handa pong tumulong sa inyong pong mga complaints. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Congressman Wes Gatchalian. Maraming salamat po, Rocky, sa pagkakataon.